Nasa linya natin si 4th District Quezon City Representative Bong Suntay. Congressman Bong, magandang umaga. Si Joel Suweng po ito. Magandang umaga po. Hi, Joel, Uweng, magandang umaga po sa inyong dalawa. Opo. Morning. Ano ba ang napag-uusapan po ngayon sa House of Congress? Kinukumpirma niyo ho ba na magkakaroon po tayo ng pagbabago sa liderato ngayong maghapon? Yan, alam mo, in fact, naging usap-usapan na yan during the past few days, and I believe today baka magkaroon nga ng change of leadership sa Congress. Kahapon ang sa aking pagkakaalam ay si Majority Floor Leader Sandro at saka si Speaker Martin nagpunta sa Malacanang kung saan sila nakausap ng Pangulo, at I believe magkakaroon ng change of leadership today. Pag sinabi po bang change of leadership, hindi lang speaker ang mapapalitan, kasama yung deputy speakers at sa chairmanship ng mga committees, Congressman? Sa aking paniwala, yan ang susunod. Maybe hindi lang change of speakership, siyempre pati yung mga deputy, because the new speaker would want na yung mga deputy speaker would be mga people na confident siya to work with. Although, yung nababalita na si Congressman Faustino Boji D ay kaalyado din naman ni speaker at saka na ibang deputy speakers. So may timbang yon kung magpapalit o hindi ng iba pang deputy speakers, di ba, sir? Well, tuturin yan na that plays a lot. Pero siyempre, yung mga existing deputy speakers were handpicked by Speaker Martin. Yes. And I believe kung sasakaling magkapalit, kahit na siyempre kaalyado ni Pangulo yung papalit, because he feels comfortable with yung na-mention mo nga, si Congressman Boji D. I believe si Congressman Boji D, meron rin siya mga tao that he feels comfortable working with, not necessarily like existing ones. Okay. Ang pangunahing paksa kung bakit namin kayo tinawagan, Congressman Boy, kasi Bong, yung issue tungkol po dun sa laman ng balita kasi kahapon ng ang Quezon City, at nagpapalabas po ng kanyang hugot si Mayor Joy Belmonte, at nakita niya na ilan sa mga proyekto ng flood control na guni-guni nasa District 4. Yes, oo. Ano po ang initial reaction niyo po dito? Bagamat kayo po, nagsilbi ba kayo doon sa previous congresses from 2016 to 2022? No, actually, nagsilbi ako from 2019 to 2022. Noong 2016, ang nakaupo ba doon was si Speaker Sonny Belmonte, ang father ng ating Mayor. current mayor. Oo. Ako yung 2019 pumalit to sa kanya. 2022. Kilala niyo ba yung mga diskaya, Congressman? Actually, hindi ko kakilala yung mga diskaya eh. In fact, pero na-meet ko yan, one time na-meet ko yan, naimbitahan ako, may nag-imbita sa akin ng isang dinner sa Icho Restaurant sa may Annapolis Street. Tapos noon, imbitado rin sila during that time. At so magkakasama kami dun sa restaurant. Pero itong aking pinalitan na congressman na pinangalanan ng mga diskaya, ang ginawa niya, crinap niya yung litrato to make it appear na magkakasama kami sa isang table. Ganun ba? Oo. Kasi may post din po si dating kongresista Marvin Rillo doon sa kanyang Facebook post. At Yun yung crinap na picture. Kinrap ho ba ito? Oo. Okay. So hindi naman kayo parang nakalagay kasi rito para magkaharap kayo ng mga diskaya doon sa picture na yan. That picture was edited. In fact, pinost ko yung totoong picture dyan because nahanap namin doon sa Facebook page nung nag-imbita sa akin doon sa dinner. Alam niyo po kung sino nag-edit ng photo and ano yung motibo bakit gagawin ito? Yung kampo ni Marvin Rillo kasi pinangalanan siya ng mga diskaya. In fact, during the hearing ng Infracot, nung tinanong, in fact, kahit sa Senate pa lang pinangalanan na siya na siya yung pinakamadalas tumawag sa mga diskaya, and personally, siya pa yung kumukuha ng pera. Kung hindi siya personally ang kumukuha,
yung kanyang chief of staff na si Bogs Magalong, kilalang-kilala naman yan dito sa aming distrito. Now, sinasabi pa niya kung saan kinukuha, doon raw sa Wine Story, either sa BGC o kaya doon sa EDSA Shangri-La, o hindi yung naman sa mga ibang araw naman sa opisina niya sa Pasig. Now, during our Infracom hearing, inamin ulit ni Diskaya. In fact, sabi niya, 5 beses daw. Pero hindi pala 5 beses. Yung 5 beses na sinasabi ni Diskaya for 2025. Dahil naging curious kami nung sinabing may mga kontratang naibigay sa kanya. So nung tinignan, nung sinuri namin yung GAA during for 2022 to 2025, ang napag-alaman namin, at least 21 projects ang inaward sa kanya ni Marvin Villo. Okay. Pero kayo, during the time na kayo po'y nakaupo sa 4th District, 2019 to 2022, wala kayong transaction, direct transaction with the Discayas? Wala ho? Wala po akong direct transaction sa kanya. Base po And nasagaan naman yan, makikita naman. Opo. May insertion kayo sa GAA ng congressman kayo, congressman, para doon sa mga proyekto po sa QC? Alam mo, hindi insertion. Ang tinatawag doon, while meron akong mga locally initiated projects, Opo. ibig sabihin yan yung mga pet projects ko. Alam mo, hindi ako mahilig doon sa mga flood control na tinatawag o kaya sa mga road maintenance repair, yung mga asphalt overlay. Opo. Karamihan ng mga proyekto ko during my time, kung hindi mga multipurpose hall, mga barangay hall, gymnasium, at saka yung mga pagsisimento ng kalsada, pero flood control, wala kang makikita sa akin noon. Siguro, dun sa isang buong termino ko, merong mga 2 lang na nakalagay doon. At makikita yan sa GAA. In fact, in my district, during my term, I was known for constructing yung mga various mga barangay halls para doon sa mga barangay ko na wala pang mga barangay hall, at saka mga 2-story na gymnasium. Ako nagsimula niyan sa distrito ko eh. Congressman, doon sa inventaryo po ng nina Mayor Joy Belmonte at Engineering Office ng Quezon City, lumalabas na mahigit 300 na projects ng DPWH ang nasa Quezon City at 2 lang doon ang kanilang pinayagan. Doon sa 300 na yun na na-inventaryo po, wala doon ang pangalang Suntay? Wala po. Yung mahigit 300 na inventaryo nila was for 22 to 25. Okay. Wala kayo doon? Wala. In fact, Okay. meron silang 2 cited doon, yung South Triangle at saka yung Tatalon na drainage repair raw. Tapos nung sinuri raw nila, ang nakita nila parang pininturahan lang raw yung sidewalk. But we were already eyeing we were already red flagging mga certain projects nung panahon lang nung pinalitan ko, dahil nga despite the fact na pinagmamalaki niya na malapit raw siya kay Speaker at nakakakuha raw siya ng mga proyekto kay Speaker, which was confirmed by the Discayas na mahilig siya mag-name drop sa pangalan ni Speaker para makakuha ng pera. Hinanap namin yung mga proyekto at wala kang makikita talaga doon sa distrito ko. Okay. Diyan sa distrito ninyo, ilang kaya ang flood control project dyan? Kasi natukoy na po yung 2, no? Yung dyan sa South Triangle, magkano ba yan, Weng? Nasa 70 million, 77 million yata yan. Tapos yung sa Tatalon, hindi ko alam kung yun ang 77 million o yung nasa South Triangle po yung 43 million. Nakita lang daw po pintura ng bangketa, no? Actually, na-identify namin easily dito sa distrito ko yung mga flood control at mga drainage, easily siguro hindi bababa sa mga 34. 34. Puro flood control po ito, Congressman Bong? Puro flood control at drainage. Magkano po ang halaga nung sinasabi niyong 34 projects dyan sa Distrito 4? Hindi pa namin ako-compute ng tuluyan, pero siguro hindi bababa ng 2 billion. Oh my. Ganong katindi. Kamusta naman po ang Distrito 4 sa baha?
Well, nagbabaha pa rin. Alam mo, nung during yung pagpupulong namin ng with then Secretary Bunoan kasama nung DE, sabi ko nga sa kanila, well, the first yung mga flood control projects during the term 22 the year 22 to 2025 should be accounted. Ang problema niyan, may pagbabaha talagang nangyayari dito sa Quezon City, including my district. But nung pagkaupo ko, the first thing that we did was sa paanyaya ni Mayor Joy, nagpunta ako doon at nag-usap kami ni Mayor Joy to align mga proyekto na ibababa dito sa aking distrito, especially yung flood control. Kasi maaga pa man, sinabi ko na that para hindi masayang yung pera and to avoid duplication ng programs, kailangan talaga magka-align yung mga proyekto. Kung ano yung lumabas na doon sa flood control master plan, yun ang sundan dapat ng national government para tulungan ng local government yan. Ito lang, So, Congressman, kasi ang initial na statement coming from Malacanang, tatanggalin na po yung flood control budget. Oo. no, just to clarify Opo, ganito, opo. meron mga flood control na hindi mo pwedeng tanggalin. Yan yung mga in-announce na yung mga in-line na with Project NOAA, yung kasama na sa master plan. Because magbabaha pa rin. Ang tinatanggal nila is insertions made that cannot be identified na flood control. Okay, kasi kung sinasabi ninyo, binabaha pa rin ng District 4, tapos wala tayong flood control budget ngayon, ano recommendation po ninyo? Sa local na lang muna manggagaling po yung pondo? Hindi mo naman pwedeng itenga na lang yung mga lugar na binabaha, Congressman. Kaya nga, yun yung paliwanag ko. I think yung statement was misunderstood. Ang ibig sabihin ng Pangulo na wala ng flood control, yung mga insertions na hindi ma-identify at hindi in line dun sa tinatawag nilang flood control master plan. Kasi meron mga lugar na delineated na or identified at red zones. Yan yung mga flood-prone areas. Oo. So, ang mga alokasyon for flood control na wala doon sa red zone, tatanggalin talaga. Kasi ibig sabihin, hindi kailangan yan. Maliban na lang, Congressman, kung halimbawa may ongoing project, paano kung halimbawa Yes. multi-year ang kailangan dito na implementation and funding, hindi pwedeng nasa kalagitnaan ng ng implementation, bigla ninyo ikakat. Yes, tama yan, Oo. tama yan. Kaya hindi accurate yung walang flood control na popondohan. Meron pa rin. Meron pa rin. Ano lang, Congressman, siguro parang cautious sa mga mambabatas, local government ng Quezon City. Ang Quezon City, isa sa mga pangunahing lungsod ng buong Pilipinas. Isa sa pinakamayaman. And yet, parami po ng parami ang mga lugar sa Quezon City na binabaha. Palalim ng palalim ang baha na dating hindi binabaha. So parang instead na nagde-develop, parang bumababa yung quality. Ganun po ba yun, Congressman Suntay? Well, ang nangyayari kasi, if you see, mabilis din yung progress at development sa Quezon City dahil madaming nagtatayuan, hindi lang yung mga subdivision, pero mga gusali. Kung mapapansin mo, parami yung mga gusali sa Quezon City. Ngayon, ang nangyayari dyan, a lot of water arteries, yung mga waterways, either natatabunan o naisasara because of these mga new developments. Kanino pong So, yun? maraming Kaninong responsibility yun, Congressman? Alam mo, both the developer and the LGUs. Exactly. Kasi minsan hindi na nasusundan yung yung what is indicated sa law. Napaka nag-develop ng subdivision o ng lugar na basta-basta na lang pinapatay yung mga existing waterways without without constructing the necessary mga culverts.
Ngayon, ang problema rin, dahil dumadami rin ang tao sa Quezon City, siyempre, alam mo, hindi naman pwedeng gobyerno lang lagi ang may kasalanan. Tayo rin naman, makikita mo, di ba, pagka bumabaha, Basura. yung mga basura, Sa binabalik sa atin tinatapon, yan, oo. nilalagay, makikita natin sa kalsada yan. So, ibig sabihin, Pero tinaasa na kung yung yung multa. Ang 5,000 5,000 na po. Oo. no? So, Kaya mukhang nga- may mga efforts para ho ayusin po yung problemang yan. dito tulong-tulong. Kaya ako, naniniwala ako, itong nangyayari sa atin, baka kagustuhan na rin ng Diyos to. Kaya ilang bagyong, kung maalala mo, noong 2024, during the zona of our president, sinabi niya na doon niya pinagmalaki yung flood control. But a month after, biglang bumaha, na-realize na, uy, wala pala. Tapos ngayon, during the SONA, ngayong 2025, during the week of the SONA, bumagyo na naman. Oo, yan nga po. No? Tsaka yung recent memory lang po natin, yung kailan ba yung that Saturday, Weng, ang District 4 ang nilubog sa baha. Oo nga. Totoo yan, totoo yan. Kaya nga, Matindi. lagi ko sinasabi sa mga tao, even up to now, let us hold both elected and appointed officials accountable for their actions. Huwag tayong papayag na sorry na lang. Kailangan talaga may makasuhan para tumigil ang korupsyon sa gobyerno. Tsaka hindi pwedeng balik lang ng pera tapos na usapan. Hindi Hindi. I agree. Pakukulong I natin. Gumawa kayo ng I agree. krimen eh. Kong, salamat Magdusa kayo. Sir, Mag-ingat thank you. ka. Good you. morning. Aha. Welcome po. Magandang umaga. Morning, po. si Congressman Bong Suntay ng District 4. Weng, Banggitin lang natin Oo. na ilang beses na po kami nag-reach out kay dating Congressman Marvin Rillo and hindi siya nagre-reply sa mga mensahe ng aming coordinator na si Miko Sikat